napag-usapan natin ang patungkol sa taas ng existence value nitong si Vega, kung saan ka-level ito ng kay Rimuru. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Kaya pala hindi siya matalo ng mga demons na ipinadala nitong si Leon Cromwell dito. Ang existence value nga nitong si Vega sa ngayon ay more than 10 million. Kaya hindi nakakapagtaka na napakalakas nga niya dahil mas mataas pa itong value niya ngayon compared sa kahit na sinong subordinate nitong si Rimuru. On top of the high existence value, ay user din ng isang ultimate skill itong si Vega habang wala ni isa na ultimate skill user sa mga demons na katapat niya. Kaya kitang kita kung sinong mayroong advantage sa kanilang mga laban. Habang naglalaban sila ay nanlalait pa itong si Vega. Sinasabihan niya na sobrang hina daw nitong mga demons na ito to the point na hindi nga daw sila worth it na kainin. Dahil mahina daw itong mga ito habang buhay daw sila magsasuffer. Pero kahit na nantatrash talk itong si Vega sa mga ito kalmado lang itong mga demons. Strategy nitong mga demons ito, hinahayaan nila na trash talking sila nitong si Vega. Dahil sa ginagawa nga ni Vega na pang-trash talk na ito talagang nag-e-enjoy siya kaya hindi niya sineseryoso itong kanilang ginagawang laban. Basically, tinatake advantage ng mga demons itong behavior na ito nitong si Vega hanggang sa dumating ang reinforcement sa kanila. Ngayon, pumunta naman tayo sa may laban nitong si Arios. Katulad ni Vega, napapaligiran rin siya ng kanyang mga kalaban. Hindi lang rin isa ang tumapat sa kanya. Pero tuwang-tuwa pa itong si Arios dito dahil sabi nito, kaya niya daw na pumatay hanggat kanyang gusto. Nagra-rampage rin ngayon itong si Arios dito. Para na siyang mindless na monster. Hindi na siya halos human. Kung may i-recall natin, napunta kay Arios ang Punishment King Sandalphon. Nai-embody ito sa isang pistol na kayang pumutok ng pumutok hanggat gusto nitong si Arios. Ito ang former ultimate skill nitong si Lieutenant Kondo, kaya napaka-overpowered rin ito. Kapit ni Arios ang pistol sa kanyang left hand, habang sword naman ang kapit ng right hand niya. Bali dalawa ang gamit niya na weapon, at itong mga weapons na ito far more powerful than a simple mythical grade level na weapon. Kaya walang palag itong mga kalaban niya sa kanya. Mukhang fun rin pala itong si Arios nitong si Lieutenant Kondo. Isa yun sa mga dahilan kung bakit napunta sa kanya ang ultimate skill nito. At hanggang ngayon, nawala na nga ito, ini-imitate pa rin ito nitong si Arios. Pero hindi niya gustong i-admit na fan nga siya nitong pumanaw na lieutenant. Ang mga katapat ngayon ni Arios ang leader ng Blue Knights. Ito ay nagngangalan na Oxian. Katulong nito ngayon ang Demon Peer na si Kan, na leader naman ng mga subordinates nitong si Mizari. Kagaya ng laban nitong si Vega, luging-lugi din itong dalawang to. At isa sa mga factor nito ang malaking gap nila when it comes to the quality of weapons. Kasi mas malakas pa nga compared sa isang mythical grade level itong weapon itong si Arios. Mabuti na lang at magkasing level sila in terms of skill. Kaya kahit papaano hindi agad sila natatalo. Since itong si Kan nga isang demon peer ay magaling siya when it comes to magic. Kaya siya ang nasa likod. Dinidistract niya itong si Arios from a safe distance. Habang kinoconfront naman itong si Oxian ito in a close combat. Malakas rin itong si Oxian. Pero napakalayo talaga ng strength gap nila nitong si Arios. Sa skill lang talaga sila patas. Kaya ang ginagawa ni Kan nagpo-provide siya ng multiple layers of barriers kay Oxian para hindi ito mapuruhan sa kanilang palitan ng atake. Pero kahit na ganon, almost zero pa rin ang kanilang chance na manalo. Ngayon, punta naman tayo sa may laban nitong si Orlia. Ito nga combination nitong sila Orca at Arya. Dalawang tao sila sa iisang body. Ang mga tumapat naman dito ang leader ng Red Knights na si Fran at leader ng Yellow Knights na si Kizona. Parehas na babae itong dalawang to. Pero babae rin naman itong si Orlia. Unlike Vega and Arios na rampage ng rampage lang, cautious siyang makipaglaban. Nag-experiment itong si Orlia sa kanyang skill na multiple weapons. Overpowered rin itong ability na ito dahil kaya nga nito na makapag-create ng mga weapon na mas malakas pa compared sa mythical grade level. Ang mga nagawa niya yung ibinigay niya kay Arios na espada, ibinigay niya kay Mai na crescent bow, at yung Morningstar and Tower Shield na weapon niya namang sarili. Gamit ang mga weapons na ito, may itest niya ang kanyang offensive and defensive capabilities. Ginawa niya mga test subjects itong sila Fran at Kizona. Ngayon, punta naman tayo sa point of view nitong si Mai Furuki. Nasa may battlefield rin siya ngayon, pero parang wala siyang gana makipaglaban. Hindi niya kasi alam kung ano ang point nitong mga laban na ito. Pero ang problema, hindi niya naman kaya mag-disobey sa may order nitong si Michael sa
kanya. Maging si Yuki, na boss niya dati, naging follower ni Michael. Kaya aware si Mai Furuki na kahit na mag-traitor siya, hindi niya rin magagawang manalo. So hindi niya nga kayang mag-traitor. Pero ayaw niya rin naman na pumatay ng mga inosenteng tao dahil wala naman daw kasalanan sa kanya itong mga knights na naandito. Kaya instead na makipaglaban, nanatili na lang siya sa may sidelines. Actually, isa ito sa mga dahilan kung bakit nakakasurvive pa ngayon itong mga knights nilang kalaban. Dahil kung napagdesisyonan ni Mai na tumulong na agad sa mga phantoms, durog na sana itong mga soldiers dito. Mabuti na lang at confused nga itong si Mai Furuki. Hindi niya alam kung ano ngayon ang gagawin niya. Ang next battle naman natin ang isa sa pinakamalaking matchup dito. Ito ay patungkol sa may laban nitong Sigi at ng Frost Dragon. Maraming beses na silang naglaban dati. Kaya nung inisuggest nitong Sigi Crimson na siya na daw ang bahala kay Belsard, walang tumutol sa kanya. Kasi alam rin naman itong mga naandito kung gaano kalakas itong si Belsard. At Sigi Crimson lang talaga ang proper matchup sa kanya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.